Lucas chapter 8 verses 34 and 39. Up to 39. Talata pertama. At nang makita ng nagsisipag-alaga ng mga yaon ang nangyari, ay nagsitakas at isinaysay sa bayan at sa bukid. At sila'y nagsilabas upang makita ang nangyari. At nagsilapit sila kay Jesus at naganap na sa paanan ni Jesus ang taong nilabasan ng mga demonyo na nakaupo, may pananamit at matino ang kanyang bait, at sila'y nakatakot. At sa kanila'y isinaysay ng nakakita kung paano pinagaling ang naiyan ng mga demonyo. At ipinamanhig sa kanya ng lahat ng mga tao sa palibot-libot ng lupain ng mga Gadareno, na siya'y umalis sa kanila, sapagkat sila'y napipigilan ng malaking takot, at siya'y lumulag sa daon at nagbalik. Dadakwa namanhig sa kanya ang taong nilabasan ng mga demonyo, na siya'y pagsama niya, datapot siya'y pinaalis niya, na sinasabi, umuwi ka sa iyong bahay at ipahayag mo kung gaano katakilang mga bagay ang ginawa ng Diyos sa iyo. At siya'y yumaon ng kanyang lakad na ipinapakita sa buong bayan kung gaano katakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus. Para tayo po magkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po nang imahanda para po sa pakilig ng salita ng Diyos para sa ating pasapatan. Tayo po tayo. Salamat po sa dakilang biyaya ng Panginoon kung saan tayo po ay muli ay nagkakatipon sa lugar na ito para siya ay ating sambahin sa Espiritu ng Katotohanan. Maaga po ay nakatanggap na ako ng maraming text sa mga kamanggagawa na bumabati po ng yun nga sinasabing pastors day or Sunday lang. At kasi ito po pala ay diniklara ng Philippine Council of Evangelical Churches. Dakilang Diyos, salamat po sa buhay ng mga lingkod niyo. Salamat sa pagkat kahit nung una pa nakita namin mula sa inyong mga salita ang naging buhay ng mga taong naglingkod sa inyo. Hindi naging madali para sa kanila ang kanilang mga dinaanan. At katunayan, ang pinakatanging halimbawa na makikita namin dito ay ang buhay ng Panginoong Hesus. Sa umaga pong ito ay pinapupurihan ka namin at pinasasalamatan sa bawat buhay na tinawag ninyo para maglingkod at gamitin ng kanilang buhay, ang kanilang kayanan, ang kanilang mga kaloob, ang kanilang lahat para sa iyong parangalan. Nawa, anuman ang kahinatnan, sabi nga, ng aming buhay, kahit na sabihin, lalo na doon sa mga lugar na hindi madali, lalo ang paglilingkod dahil sa pinagbabawal po ang pananampalataya nito, ay magpatuloy po sila at hindi mawala ng pag-asa. At higit din sa amin, habang nandito pa ang panahon ng kalayaan at oportunidad para maglingkod, ang buhay na taglay namin ay magamit para sa inyo. Salamat din sa mga iglesia na inyong tinatag upang gamitin naman sila na daluyan din ang pagpapala para sa mga naglilingkod. Kayo din naman ng Diyos na magpala sa bawat isa upang patuloy silang manalangin, sumuporta, magbigay ng kanilang paglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng kanilang mga tinawag ng lingkod sa bawat iglesia ngayong ginagawa. Lahat ng ito ay aming pinagkakatiwala sa inyo at kasabay din ang panalangin para sa mga kababayan na namin dinadaanan ng bagyo ngayon, lalo sa parting norte. Ingatan po ninyo sila. At alam namin, Panginoon, kayo may hawak ng panahon at pinagkakatiwala namin ang kanilang buhay sa inyo. Ito po ay aming hinihingi sa makapangyarihan ng pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Christ transforming power. Mga kapatid, ito po ang isa sa masasabi nating natatangi talaga sa ating pananampalataya. Maaari ho, mayroon tayong mga nakikita mga tao na nagbagong buhay dahil sa kanilang paniniwala. Kaya na lamang ng isang mangangaral na nakita ko noong isang araw, ang sabi kasi niya,
hindi kayo makakadiretso sa Ama kung hindi kayo dadaan sa akin. Ito ho ay nasa Davao. So sabi ko, matindi na talaga ang kanyang sinasabi. Pero gayon pa man, nakikita ko natin na yung kanyang sinasabing pagbabago ay kung ano man yun, ay malamang hindi ho sumasang-ayon o kalibas sa sinasabi ng banal na kasunod. Pero isang bagay, totoo, ang kapangyarihan ni Jesus ay ganap. At ito ho ay may pagmamalaki natin sapagkat tayo ay nakaranas nito upang hindi lang sabihin kundi ipakita rin sa iba. Meron pong isang kwento at ito ho ay marami ng ulit na nagamit sa mga mensahe. Ulitin ko lamang muli sapagkat ito ay isang magandang kaparaanan para ipakita ho yung halaga ng ating pag-uusapan. Meron daw isang Chinese man, inchik. Kasi pag sinabi ko natin inchik, general, pwedeng lalaki o babae. Hindi man natin pwede sabihin insekto, no? Kasi kung insekto, lalaki, insekta kung babae. Basta Chinese man. May katarata ko siya, hindi na daw halos siya makakita. Meron daw isang missionary doctor na dumating sa kanilang district o sa kanilang lugar at ginamot ho ang nasabing inchik na ito. At makaraan ho ang ilang araw ay nagulat ko yung doktor kasi napansin niya na bakit mayroong mga tao na nakahawak po sa tali na hinihila ng kanyang inchik na ito na kanyang ginamot. At ang sabi, doktor, nandito po ang iba pang mga kababayan na mayroon din katarata o may problema sa mata. Maaari po bang pagalingin o gamutin rin sila? Ito po ay isang kwento lamang, hindi ko alam kung ito po ay isang true to life story. Pero ang nais kong bigyan ng diin doon ay yung katotohanan na ang isang nakaranas ng isang katangi-tanging bagay sa kanyang buhay, hindi niya yung masasarili. Kumbaga, naalala ko lamang nitong nagdaan, meron mong mga naggagamot din na napabalita. Dangan nga lamang, nagkaroon ito ng kontrobersiya na kung nabalitaan mo ninyo yun, meron mong mga naggagamot sa Maynila, mga talagang doktor naman ho sila. Kaya lang, nagkaroon mo ng problema ito sa PhilHealth dahil daw ay para bagang na abuso ang PhilHealth na sa mga hinihingi. Pero, meron din naman gumaling. Meron din kung nakaranas talaga ng kanaho ay operasyon na gumaling ang kanilang problema sa mata. So, ito ho yung pumara. At kahit na sa atin, ito ho ay nakabalita at sinubukang puntahan ng ating ilang mga kapatiran. So, yun ho ang puntos. Merong mga bagay na pag naranasan ng isang tao at maganda, ito ho yung agad nilang sinasabi din sa iba para maranasan din naman, hindi sinusunod. Dito po sa bahagi ng ating binasa, may tagpo, ito yung sa huling bahagi na sinabi ho noong nakaranas ng magandang bagay, sabihin natin pagpapalaya na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa kanyang buhay, ay nakikusap at ang sabi ho niya ay sumama na kay Jesus. Ito ho ay pangkaraniwan na nagiging gawin dahil siguro doon sa kanya na-experience na matapos ho niya siyang palayain sa kapangyarihan ng masamang espiritu. Pero ito ho yung sinabi ng Panginoon sa kanya, umuwi ka na sa inyo. Nakakapagtaka kung bakit mo pinauwi. Kung tutusin sa atin, pwede natin sabihin, sige, sumama ka. Kasi kailangan natin ng puwersa, kailangan natin ng manpower. Pero sa bahagi ho ng Panginoong Hesus, hindi niya ginawa ito. Sabi, umuwi ka na sa inyo, at para ano? Ipahayag mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. Umuwi ka na. At mamaya makikita ko natin kung ano yung halaga noon sa ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay ng tao. Ang lalaking inaalihan ng masamang espiritu. Sa aklat po ni Mateo, dalawa po ang nandoon. Ito po yung mga sinasabi nilang mga error daw sa Biblia. Kasi dito ho, isa. Doon ho kay Marcos, isa. Bakit pagdating kay Mateo, dalawa? Alin ang tama? Now, tinignan ko po, kasi ito yung mga bagay na may siyempre may kontrobersiya, baka sabihin mo ng iba, di malingang ba ito? Kasi hindi magkasundo si Mateo, si Marcos, at si Lucas. Pero, ayon po sa sinasabi ng mga dalubhasa, sa kasaysayan, sa pag-aaral,
yung binibigyan mo ng diin ni Lucas at Marcos, yung isa lamang. Siya ho kasi yung parang totoo hong dalawa. Ibig sabihin ni, nandun ho yung pagkadominante ng maanong isa daw, na siya ho yung pumarap. Pero doon sa kwento siyempre ni Mateo, dalawa ang lumapit at nagsalita. Kaya na, ang ganun din mo yung yung hindi binigyan din ni Lucas at ni Marcos. Hindi mo ito contradiction. Huwag niyong isipin na mali ho ang Biblia. Meron mong pagkakasulat na iba ang binibigyan diin ng isang manunulat o isang author at iba rin naman po ang isa. Kaya hindi mo ito isang pagkakamali. So malinaw, meron mong lalaking inalihan ng masamang espiritu. Kung dalawa nga yan, may dalawa. Pero isa po yung umarap sa Panginoon at nagsalita at naging ikangamo ay mas sabi dumina upang siya po ang maging parang spokesman sa puntong ito. Makikita ko natin dito yung sabi na natin, transforming power ni Kristo na nahayag sa enkwentro ito at paano ko niya ito dinemonstrate. Yun ang mahalagang bagay na gusto natin makita kasi alinsunod sa ating tema ay maaaring hindi ganito yung karanasan natin pero gagamitin mo natin siyang kaparaanan upang makita ang ating kalagayan sa buhay ng taong ito at kung paano natin pwedeng ilapat. So, lahat tayo ay nakaranas ng transforming power ng Panginoon. Paano niya ho yung dinemonstrate sa puntong ito, sa lalaking ito ho ang ating nais makita. So, tingnan po muna natin yung kapangyarihan ng masamang espiritu. Mga kapatid, sa ibang bansa o sa ibang lugar, hindi mo nilang kinikilala na may masamang espiritu. May mga lugar po na kanilang tingin sa masamang espiritu, hindi po sila persona, hindi sila tao. Hindi sila persona, hindi sila being, hindi sila buhay. Sinasabi ko ng iba na ang evil spirit ay isip. Ibig sabihin, katulad natin, kung tayo ay mag-isip ng masama, yun ho ang evil spirit. Ito ho ay isang, kung magsasabi, puwersa lang, isang force na nagagaling marahil sa labas o maaaring sa sarili ng isang tao, pero wala talagang evil spirit. Hindi sila naniniwala sa kay Satanas, hindi sila naniniwala may demonyo. Wala ho yun. Sa atin, mga Pilipino, tayo ho ay ikangahoy bukas na bukas dito kasi doon pa man. Ito ho ay isang bagay na ating nararanasan, mga kapatid, na kung saan tayo ay sanay dito. Naalala ko po yung ginagawa noong pa na kapag mayroon mga enkwentro sa ganito, nagpapatawag tayo ng albularyo at itong albularyo ay siya ginagamit na paraan para kalabanin yung masamang espiritu. Sa akala ko ho, hindi na wala na, pero sa YouTube po pala, punong-puno pa ho ng mga ganito. Mayroon isang kilalang tao doon. Ayoko, kung nakarating na, taga-pating bago na yata ito. Talagang matindi ang kanyang enkwentro. Siya ho ay isang may anting-anting siya at kapag harap na yung taong inaalihan naman sa espiritu sa alam na! Ay takot yung yung sa mga espiritu. Hindi. Eh sabihin mo lang na, papatayin kita. Ay ginagamit lang mo ni daliri, sabi, papatayin kita. So, sa mga Pilipino, talagang yan ay buhay na buhay. Sa iba. Pero, mga kapatid, ito ho ang isang malinaw na enkwentro na kitang-kita sa banal na kasulatan. Ano ho ang kanilang ginagawa sa tao? Una, sila po yung umaalipin sa tao. Dito po sa unahang bahagi, hindi na natin binasa lahat dahil medyo mahaba ho ang kasaysayan ito. Pero pakikita ko nito na sabi, pag nuksan ni Jesus sinaluhan ng isang lalaking kagiroon, ito'y inaalingan ng demonyo at matagal nang hindi nagsusuot ng damit. Hubad. Hubad. Kapatid, hindi ko lubos maisip ng isang tao matino ay maghuhubad-hubad. Kung mapapansin nyo, may tao naglalakad diyan, lalaki, minsan napansin ko doon sa may eskwelahan diyan, takbuhan mo ang tao dahil siya ho yung hubad-hubad. Hindi ho gagawin niya ng tao magawin. Pero nandito ho ang taong inaalihan naman sa mga espiritu, hubad-hubad. Pero hindi siya nahihiya, wala siyang pakialam. Ibig sabihin, ang masamang espiritu ay kumukontrol o umaalipin sa kanyang kalagayan
At sinabi rin doon siya'y nakatira sa libingan. Sino ho nakatira sa libingan? Sino ho ang mga naroon? Mga patay. Sabi ko sa isang aklat, ang mga masamang espiritu ay karaniwan, yun mo yung mga lugar nila. Yung mga cemetery, yung mga lugar na kumbaga kinatatakutan. Yan, ngayon din yun. Malapit na ang November, no? Yung araw ng mga patay. Makakapanood naman tayo ng katakot-takot ng mga palabas ng mga katatakutan. Ganyan tayo sanay na sanay. Bakit? Kasi araw ng mga patay. Kaya kahit ako'y nagugulat, bakit kahit mga Kristiyano sa Amerika nagse-celebrate ang Halloween? Sino dito nangangalulo sa inyo? Paano na po sipin pa ng iba sa atin dyan? Fundraising tayo, Pastor. Ano, nangangalulo? Huwag pa kami tayo ay kamakamit lang. Sinisira nila ang buhay ng tao. May ilang karanasan ko akong enkwentro sa ganito, pero makikita ho ninyo na talagang ang mga taong inaalihan ng masamang espiritu, ang tendency o plano o layunin ng masamang espiritu ay sirain. Siguro sa inyo hindi pa kayo nakakita, siguro nakita nyo lang ho sa palabas, pero ito ay totoo at nakasaksi ako. Kaya may mga paalaala nga sa amin, kami nag-aaral sa seminaryo, sabi, pag may ma-enkwentro kayo ganito, marami yung paalaala yung aming profesor na sabi mahigit ko, sabi, yan ho ang kanyang para isa sa porte. Huwag daw namin ilalagay sa tabi ng bintana, maglayo daw kami ng mga bagay na pwedeng isaksak o ipalo, kasi pagka ho ang masamang espiritu na umaalipin sa tao, ang tendency para niyan ay meron mo silang yung tinatawag natin suicidal. Halimbawa, nandiyan ka sa tabi ng bintana, pwede ho yan tumalon. Dahil sabi natin, umaalipin, walang control, at pwede ho niyang patayin ang tao ayon sa kanyang nagustuhan. Hindi mamamatay ang masamang espiritu, yung tao na kanyang inaanihan. Hindi, binulag ng Diyos kung saan libutang ito ang kaisipan ng tao. Sa ikalawang Korinto, kabanatang 4, talatang 4, mapapansin niyo doon na ang masamang espiritu, at yan ho is pangunguna siyempre ng kanilang Diyos ng sanlibutan ito, ang si Satanas. Ang sabi ho diyan ay ganito, sa 2 Corinthians chapter 4, gusto kong basahin ito para makita rin natin ano ho ang kapangyarihan niya. Hindi sila sumasampalataya. Bakit? Sapagkat ang kanilang isip ay binulag. Ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita sa kanintingan ni Kristo na nasiyang larawan ng Diyos. So mga kapatid, kaya pala maunawaan natin sa kalagayan ito na hindi madaling magbahagi ng mabuting balita. Kasi ang bawat tao na wala sa Panginoon ay bahagi ng mga binulag. At hindi nila abot ng isip ang katotohanan tungkol kay Kristo. Yung liwanag daw, kaninningan ng Ebanghelyo. So ito ho yung kapangyarihan ng masamang espiritu. Mayroon pong mga enkwentro na mababasa tayo sa banal na kasulatan tungkol sa kanilang ginagawa sa ministeryo ng Panginoon. At ang layunin, gaya ng ating napag-aralan ng nakaraan, kaya meron tayong nakita doon sa binhi ng ahas at saka yung binhi ng babae, ay sabi natin, merong struggle, may patuloy na pakikibaka. Sabi rin ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, ang ating pakikibaka ay hindi sa laman at buto, kundi spiritual. So, ibig sabihin, tayo mo ay may enkwentro lagi sa spiritual na mga bagay. Katulad halimbawa, hindi natin sila nakikita, pero tandaan natin, meron mo tayong enkwentro. Pero hindi lahat ng bagay ay meron mong kinalaman ng mga masamang espiritu. Pero dapat natin maintindihan na ang ating mong buhay, simula nang tayo ay nasa Panginoon na, ay meron na pong pakikipagbaka. Meron na laging pakikipaglaban sa masamang espiritu na nagiging dahilan kung bakit napipigilan, kung bakit nagkakaroon mo ng balakid sa mga bagay na maaaring minsan hindi nababasa ng ating paningin o naintindihan ng isip, pero yun po ang realidad. Mayroon pong mga espiritu sa ating paligid, hindi natin sila kita, ginagamit sila ng kaaway kung dahil sila ay masama, at ito po ay nagiging balakid sa ating gawain. And
bawat dapat din natin minsan maintindihan na kahit tayo ay pwede mo din lang maudyukan, pwede mo tayong maging ika nga ay instrumento ng masamang spirito. Halimbawa, sa church, ay kung tayo ay sa halip na nagiging daluyan ng pagpapala, ay nagiging daluyan tayo ng pagkakabahagi o yung balakid, tandaan natin ito, pwede rin po tayong maging instrumento ng masamang spirito. Pwede rin po, sabi nga, ang nasa likod na gumagalaw ay ang masamang spirito. Pero, nais kong ipaalaala na wala na pong tala sa banal na kasulatan na isang tunay na mananampalataya ay aalihan pa o papasukan pa ng masamang spirito. Ngayon, kung makakita kayo ng sabihin ninyo, Pastor, bakit po yung meron kaming nalaman, inalihan po ng masamang espiritu yung gano'n? Ay mananampalataya. Ako, diretso ko sasabihin to, hindi ko Kristiyano yan. Basta pagka ang tao ay inalihan ng masamang espiritu, hindi ko yan believer. Tandaan nyo rin. Pagka mo yung inaalihan ng masamang espiritu ng mananampalataya, ay delikado mo yun. Parang na natin sinabi na, pwede yung mawala ang kaligtasan. Pwede. Kasi, abir mo, mapapasok ka naman sa mga espiritu, ay may banal na espiritu ka. Paano nagsama yung dalawa sa loob? Hindi pwede. Okay? So, yun po ang ating pinaninindigan. Tandaan po nito, wala mo nakatala sa Biblia na ang isang mananampalataya ay papasukan o kukontrolin, ibig sabihin mo itong possess ng evil spirit. Wala akong alam. Kaya, dapat po natin yung maunawaan para hindi tayo malito. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga sapagkat tumingin sila ngunit hindi nakakakita at nakakarinig ngunit hindi naman nakakarinig, hindi nakakaunawa man. Natutupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaias na nagsasabi, makinig man ng makinig, kayo ng makinig, subalit hindi ninyo mauunawaan kailanman at tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin kayo makakakita kailanman. Mateo 13 hanggang 14. Ito po ay sinabi ni Propeta o ni Mateo nung kanya mong ipinapahayag yung tungkol sa apat na uri ng lupa o yung mga hasik ng haga na kung saan daw may mga tao na mapapansin nyo dito, sabi, makinig man daw sila na makinig, hindi makakarinig at nakakakita man, pero hindi makakakita at makakaunawa. Kaya pala ho ang mga tao, kaya minsan nanghihina tayo o parang pinanghihinaan ng loob na kapag nag-share tayo ng gospel, bakit ito kung iisipin mo, hindi naman masama, malinaw. Bakit ito parang bago wala? Dahil sabi nga ho, makinig man sila ng makinig, hindi mo sila makakaunawa dahil binulag sila ng Diyos ng sanlibutan. Kaya doon natin makikita ang malinaw na wala ko tayong magagawa sa parting yun. Kahit pa po yun yung pang sabi natin ligligin ninyo, hindi mo ang tao makikinig kasi nabulag siya ng masama. Wala ko siya kakayanan sa kanyang sarili, unawain ito. Kahit masabihin siya ay nag-aral o nakakabasa, hindi niya rin yung lubos na maiintindihan unless buksan ng Panginoon ang kanyang puso o spiritual na pamilya. Ano ang epekto ng tinatawag natin spiritual blindness? Sa Lucas 8:36-37, isinalaysay sa kanila ng mga nakakita kung paano gumaling ang dating sinasapian ng mga demonyo, kaya nakiusap kay Jesus ang mga Geraseno at naumalis na lamang siya sa kanilang lupain. Sapagkat sila'y takot, kaya sumakay siya sa bangka at umalis sa tuok na iyon. Kapatid, mapapansin nyo, itong tagpong ito, pagkatapos na nagkaroon ng unos sa dagat, sa Berlay, sila ang Panginoong Isus ay nakalpad, sabi ko doon. Tapos, ito yung inkwentro dito sa masamang spirito. Now, yung lugar daw na yun, kung saan nakalpad ang Panginoon doon sa lugar ng yung Gerasin, ay lugar doon ng mga Hintil, Gentiles. Hindi malinaw kung meron na hutong mga mananampalataya. Pero ang sinasabi mo doon ay doon napadpad ang Panginoong Jesucristo. Magandang na ito mga sasabihin natin. Pero tingnan niyo po mga kapatid, ito yung aking binabasa. Sabi dito, sinalisay sa kanila ng mga nakakita kung paano gumaling ang dating sinasabihan ng mga demonyo. Dati. Kaya't nakiusap
nakiusap kay Jesus ang mga Geraseno na umalis na naman sila. Pati pansinin niyo ito, nakakita kayo ng isang extraordinary pangyayari, yung taong dati hubog-hubad at nagwawala at naghahasit ng kasamaan at kadiliman ay bumaling. Pero tingnan niyo sabi ng mga tao, umalis na lang po kayo rito. Bakit? Ang sabi nila, sila daw ay natakot. Kanino sila takot? Ito ang inaalala ko dito. Mga kapatid, ang mga tao na wala sa Panginoon, yan mo yan. Mahirap po yung makulong. Yan talagang, parabagang hindi natin basta makukumbinsi sila na, alam niyo ang Panginoon ay napakabuti. Ang Panginoon ay umaabot sa ating kalagayan. Kaya sabi ko, kami may religion na. Kami may paniniwala ng iba. Doon na kayo sa ibang magsalita. Kami sawa na rin yan. Hindi na kami aalis dito sa paniniwala ito. Ito na ang aming inabisnan na dito na rin kami mamahal. Mga magulang at mga kapatid, narito ang salubin ng mga tao ito, umalis na. Naalala ko nung sinabi ni Juan, dumating ho ang ilaw sa libutan. Ngunit anong ginusto ng mga tao? Inilalaban nila si Jesus bilang ilaw, bilang magbibigay ng liwanag sa kanila. Ang sabi ko doon, hindi siya tinanggap ng mga kanya. Kaya huwag po kayong masiraan ng loob kung minsan nangangaral tayo ng mabuting balita at iismeran lang tayo ng mga tao. Kasi dito pa lamang ipinapakita na ng mga taong wala sa Panginoon na ang isip ay nilukuha ng masama at binulag ang kanilang espiritual na paningin. Tingnan nyo, pinaalis nila si Jesus. Dapat sila lalapit kay Jesus at sasabihin nilang, Panginoon, kami rin, gusto namin makalaya. Wala pinalayas nila. At alam niyo, maayon doon sa kasaysayan, nung sumakay si Jesus at umalis, hindi na pala bumalik doon si Jesus. Hindi na siya bumalik. Ano ho nakita ni Jesus dito? Ang mga taong matigas ang puso, yung binulag sa kanilang spiritual na kalagayan, kaisipan, hindi sila nahandang lumapit sa Panginoon. Tingnan niyo po, sabi sa Lucas 4, kabanatang 18, ito po ay isa sa malinaw na indikasyon kung bakit si Jesus ay pumarito. Ito ho, binasa ni Jesus sa isa sinagoga, sinabi niya ho ganito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinubo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiing. Ipinahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Sinabi mo Jesus ito, at hindi mo ito natanggap ng mga leader ng relihiyon ni ng mga tao ito sapagkat binulag ang kanilang kaisipan. Yan ho ang ginawa ng masamang espiritu o yan ho ang kapangyarihan ng masamang espiritu ng diablo at kanyang mga kampon. At tingnan po natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon sa Kristo. Una, hindi sila makakapagtago kay Jesus. Dapat pagtaka lamang, kasi kung tutusin, dapat po itong enkwentro ito, noong makita po ng taong inaalihan ng masamang espiritu, ang Panginoon, dapat siya tumapo palayo. Pero ang nakakapagtaka, bakit siya lumapit? Ang dahilan ho, hindi mo kasi sila makakapagtago. Ang tendency mo kasi nila ay humarap upang ipakita kanilang sarili at sa gayon ay maranasan kung ang gagawin sa kanila ng Panginoon dahil sa kanyang autoridad at kapangyarihan sa kanila na wala silang kontrol. Hindi nila kayang maraming ito. Kung mapapansin po ninyo doon sa talatang 28 ay ganito po ang sabi sa ating teksto. Pagkakita kay Jesus, sumigaw ang lalaki o inaalihan. Nagpatira pa sa kanyang harapan at malakas na nagsabi, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos. Ang makikita mo ninyo doon na ipinakita mula sa sulat ni Lucas, ito ay isang katotohanan na nakilala mo ng masasamang espiritu si Jesus. Kilala. Kilala siya. Nalala ko nung yung mga anak ni Skiba, sabi ko nila, si Jesus kilala namin, si Pablo kilala namin, pero kayo, hindi namin kayo kilala. Kaya minsan meron akong narinig na kwento, meron akong ini-exercise mga pastor. Kung isang Kristyano, hindi ko makalapit. Sabi, bakit kayo lumapit?
saan po sa inyong dumaan. Kapatid, marami po kayong hindi pa alam. Isipin niyo yun, pananampalataya ko yun, pero takot siya, kasi baka ito paglabas mo sa mga espiritu, sa kanya naman tumuloy. Pero takot po sila, dahil kilala nila kung sino si Jesus. At by the way, kilala po nila tayo kung tayo tunay na mananampalataya. Halimbawa ko, may masamang espiritu dito, alam po nila kung sino ang tunay dito. Alam nila. Alam nila kung sino yung tinatahanan ng espiritu ng Diyos. Pero pagka halimbawa ay hindi, ay alam din nila. Alam din nila. Hindi mo nila nababasa ang ating isip, hindi sila all-knowing, pero meron po silang kapabilidad na alamin yung gaya ng sinabi nga si Kristo, kilala namin. Si Apostol Pablo, kilala namin. Pero kayo, ito yung mga kapatid na yung anak ni Esquiva, sabi, dinalunod daw sila nung inilihan ng masamang espiritu at sinugatan ng kanilang mga katawan. So, hindi sila kilala. Hindi sila kilala. Pero mga kapatid, gusto ko lang i-remind kayo, baka kasi pag merong nabalitaan kayo, merong ganito, sabihin nyo, mapatunayan ko kayo ako'y anak ng Diyos. Ito may harapin ko. Hindi mo sa ganyung paraan natin ginagawa o sinusubong ating magiging Kristiyano. Baka ako naman na mamisinterpret mo. Pero ang gusto natin sabihin is, iyan mo ay isang bagay na maaaring mangyari sa ating buhay, pero yun naman ay mahaharap natin dahil tayo ay sa Panginoon. So hindi sila makakapagtago. Hindi sila makakapagtago sa Panginoon. Pangalawa, hindi makakayang harapin ang masasamang espiritu ng Panginoon. Hindi mo nila kaya. Again, doon sa verse 28, nakita ko natin dito na ang sabi mo doon ay sumigaw sila, Jesus, anak ng mataas ang Diyos, sabi, ano ang pakialam mo sa akin? Intindihin niyo po, sabi ko, nakikiusap ako sa inyo, huwag ninyo kong pahirapan. Nakikiusap. Pero ninyo, masamang espiritu, nakikiusap. Para ba kang nagmamakaawa? Huwag mo ninyo. Kumbaga, ang presence, yung presensya, yung encuentro yun, wala pang ginagawa sa Jesus eh. Kumarapan eh. Nagpatira pa na, at ang sabi mo dito ay, nakikiusap po ako sa inyo, huwag po akong pahirapan. Huwag ninyo akong pahirapan. So malinaw na hindi mo nila kayang harapin ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ko, kung ang Espiritu Santo ay nasa atin, ang Espiritu ni Cristo ay nasa atin, yun ang ibig sa kahulugan noon, meron ba silang magagawa? Ay, kasi sabi dito yun, nakikiusap ako, huwag ninyo akong pahirapan. Hindi mo sila basta makakagalaw sa atin that unless may pahintulot ang Panginoon na may otoridad sa lahat. And then verse 31, sinabi ko dito, at nagmakaawa sila, dahil marami mo ito, at nagmakaawa sila kay Jesus na huwag na silang utusang tumalon sa kalalimang walang hanggan. Ito ho yung abyss, ito ho ang impyerno. Ito ho yung kalalagyan ng mga masasamang espiritu kasama ng mga hindi sasampalataya pagdating ng araw. Huwag muna. Kumbaga, ang ibig sabihin nito ay, huwag muna ngayon, Panginoon. Nagmakaawa sila kay Jesus na huwag silang utusang tumalon. Kita mo ninyo ang authority. Nakanino ho ang authority para utusan silang mapunta doon na kay Jesus? Wala ho sa atin ito. Wala ko tayong authority na sabihin sa masasamang espiritong pumunta kayo dito, pumunta kayo doon. Ako'y nagtataka kasi marami yung mga nagtuturo ng gano'n. Yung palayas sila ng palayas. Kasi kung kada palayas natin ay mag-aalisan ang mga yan, wala nang matitira. Sa dami naman papapalayas natin, hindi wala na. Hindi ho. Hindi ho yung mga yan gayaan na kada susunod sila lalayo. Pero, ang gusto natin sabihin is, hindi tayo dapat matakot kasi ang otoridad, ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay nasa atin din, ayon sa kanyang pagtahan sa atin, hindi para alhamunin ang masamang espiritu, kundi upang tayo ay makapanindigan at hindi nila magalaw o pahirapan o saktan nang walang kapahintulutan ng Panginoon. Pero hindi para makipag-enkwentro sa kanila sa labanan dahil hindi mo natin sila kaya sa ganung bagay. Ang ibig lang sabihin nito ay tayo may kakayanan sa kapangyarihan ni Kristo, hindi nila magalaw, hindi nila tayo masaktan o ano pa mang masamang gagawin sa atin. Dahil wala po silang magagawa sa kapangyarihan ni Jesus. Pangatlo, nagpapalaya mula sa pagkaalipin ng masama. Sa verse 35, makikita natin doon, ang
Ang sabi dito, lumabas ang mga tao pang tignan ang pangyayari pagdating nila kay Jesus. Nakita nila ang taong inalihan ng mga demonyo. Nakaupo ito sa paanan ni Jesus, nakadamit at matino na ang isip. Nakadamit. So, in contrast doon sa nakita natin kanina, bubot-hubad, ngayon ay nakadamit na, at ang sabi, nakaupo sa paanan ni Jesus. So mga kapatid, this is the power of Christ, the transforming power of Christ. Kaya natutusin ang mga mananampalataya, pagdating mo sa aspeto ito, hindi tayo natatakot sa anumang bagay na pwedeng magawa sa atin ng masasamang espiritu. Yan ay kung ipapahintulot ng Panginoon, mangyayari po yan. Kahit po ayaw natin. Ang anumang bagay ay magagawa sa atin ng masamang espiritu kung ito ay ipapahintulot ng Panginoon. Pero kung hindi, wala ko tayong dapat na ipag-aalala. Kahit ipahintulot pa. Kasi ang ibig lang sabihin noon, kung ito man ay gagawin sa atin, may purpose pa rin ang Diyos. Kaya hindi tayo pwedeng yung saway na tayo ng saway, kahit tayo saan pumupunta, saway na tayo ng saway, kasi wala hong inuutos sa Biblia na ganun ang ginagawa ng Kristiyano. Hindi wala. Hindi tayo inuutos ang sawayin yung saway, wala. Wala tayo mapapasang kayo. Ang gusto mong sabihin ay, tayo ay mabuhay sa kapangyarihan ng Kristo na sumasa atin, at ang Diyos ang bahalang magprotekta sa atin. Hindi mo tayo naalala ko na ito rin yung aming professor sa seminaryo. Pumunta ko yan, inibita ko yan sa Fernando Hermes. Kasi yan ang porte niya eh. Hindi ko wala po. Marahil, yun ang kanyang pakayanan. Kasi may mga pilotong mananampalataya na nagsabi, dahil meron mga cases ng crash, yung naging-crash yung mga nag-training mo sa Hermes. Eh, yun ang aming professor, eh, siyempre, sakay sila sa sasakyan, ikot sila sa Hermes, ginadong sa runway, inikot. Ang sabi niya, malakas ang pwersa rito. Lakas, sabi niya. Kasi, ang ginagawa, yung totoo ito, sabi, kasi, meron pala diyan, yung Diyos ng weather. Yung meron lang ito sa flying school doon, yung may pangil, ako, na yung pala ay Diyos ng weather. Sabi niya, kasi ang ginagawa dito ng iba, para daw safe ang travel sa flight. Eh, yung parang yung peace offering, yung parang, halimbawa di ba, mga kapatid, di ba ginagawa natin yan? Kita niyo yung isang mga lilipat ng bahay, nagtititin ng yung, tapos yung dugo pinapakan, kasi peace offering yun. Ganito kasi, itong problema na sabi niya. Ugali ng Pilipino, alam nila may masamang espiritu diyan, parang nakikipag, yung, parang ay, pausap naman, huwag mo kami gagalawin din, ay, ako magpapatay naman. Yung dugo, ilalagay mo. At yun po ay, ang sabi ko nung professor namin, ay ito ang gusto-gusto ng mga yun. Yung daw tayo natatakot. Yung daw takot ka. Yung daw parang ang gagawin mo, sa halip na sa Diyos ka lalapit, ay sa kanila ka hihingi ng awa, sasabihin mo, huwag naman yung kami gagalawin. Hindi nyo napapansin na ganyan po ginagawa ng mga albularyo. Ganyan, nakikiusap. Huwag mong gagalawin ang mga ito. Huwag nyo silang sasaktan. Nakikiusap kami dito sa nakatira sa tungsok ito. Huwag nyo gagalawin ang mga nakatira. Bakit doon kayo nakikiusap? At tuwang-tuwa daw ang masamang espiritu pagkagaling. Kasi ibig sabihin, kontrolado namin. Kontrolado namin ang mga tao. Hindi ba dapat sa Diyos, pero na, binulang. Kaya doon nagkakras ang aeroplano, yung inukuha daw ng masamang espiritu. At sabi na ko, kamay ang dinali. Ewan ko paano nalalaman yun. Nanigas daw ang kamay ng piloto, kaya hindi na daw nagalaw yung control scheme. Hindi ko. Kasi parang hindi na raw nagalaw, kaya nag-crash. Anyway, yung kwento ko na lang. Kasi yun mo ay true to life na nangyari. Ang sinasabi ko ay ganito, hindi tayo dapat matakot sa kanila. Hindi. Ang dapat nating pagpasakupan at katakutan ay si Jesus na ay Hari at Panginoon. Bakit sa kanila? Hindi. Wala na sila eh. Ibig sabihin nga niya, siguro kung ito ay akin na lang. Kung ibawa ka, ang masamang espiritu ay nariyan, kung lalabas ka man, at pag nakita ka, siya, mananampalataya ito. Tabi kayo diyan. Tabi. Sana hindi siya sabi, naku,
Pero naman, nakita niyo naman, papogi-pogi pa yan. Sabayan na ninyo. Wala namang Espiritu ng Diyos yun. Yun nakakatakot. Yun mo nakakatakot. Diba? Pero, sabi nga natin, yun po ang transforming power ng Kristo. Sabi dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. So, again, si Kristo ay Diyos. Napanood niyo na ba yung Felix Manalo? Wala. Ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang pangalan na anak na pangunahin sa lahat ng manlilika. Sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi. Pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Tingnan niyo mo yun. Ang sabi dito ay, sapagkat sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa na makikita man o hindi. At ang ibig sabihin noon, kung ito'y created being lamang, hindi sila makakapaghari o makakapangyarihan higit sa kapangyarihan ni Jesus na Diyos. At ang sabi diyan ay espiritual na kapangyarihan, naghahari, namamahala, namumuno. At ang ibig sabihin nito ay sa sanlibutan. So hindi mo sila makakapaghari o makakapagyari sa kalooban ng Diyos. Pansin niyo, ang sabi dito sa Santiago 2:19, sumasampalataya ka na ang Diyos ay iisa. Yan mo yung Shema sa Old Testament. Iisa ang Diyos, hindi ba? Mabuti yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanininig. Ang mga demonyo man mo pala nananampalataya rin. Kaya lang, hindi mo sila maniligtas. Hindi mo saving faith ito. Ito yung kanilang pagkilala lang, gaya ng binanggit natin kanina, nung makita nila si Jesus at sabi, Jesus na anak ng Diyos, nakataas-taasan. That's faith. Ibig sabihin, naniniwala kami, kinikilala ka namin, ikaw ito. Pero yung magtiwala ka na ikaw siya yung magiging tagapagligtas, hindi mo yun. So, hindi mo ito tungkol sa kanilang kaligtasan. Ito po ay hindi saving faith. Bagamat, nandun ho kanilang pagkilala at pag-recognize kung sino si Kristo bilang Panginoon. Pangatlo, natin kung ating titignan, the redeeming power of Christ, ang pagpanumbalik sa wasto na isipan at pagkilala kung sino si Jesus sa talatang 35. Yun ho, sabi ko, makikita ko natin, tumino na ho ang tao. Now, gusto ko lang mong i-relate ito. Nung tayo ho ay unbeliever, nung hindi pa tayo nasa Panginoon, hindi naman natin sinasabing tayo ay masasamang tao. Hindi natin dapat sabihin na, halimbawa, ito napakamasamang tao. Dahil naniniwala ko tayo na marami ng unbeliever na mabuting tao. Na yung ibig sabihin, yung kanilang pakikitungo, pakikipagpapwa-tao, maganda. Wala silang record na sila'y nanakit, na sila ay nagdaya, o sila'y gumawa ng mga bagay na pwedeng kasuhan. Isa nga, narinig ko yung sinabi ng isang kapatid, diyan daw sa headquarters. Matagal na naman ito. Sabi, ang wala lang kaso diyan ay sa sinihuwa. Hindi, ibig sabihin, may mga born again na nakahabla. Pero anyway, nabanggit ko lang mo yun. Ang gusto ko sabihin mo dito ay, hindi naman po kay unbeliever ay masama. Pero, ang ating gustong bigyan ng diin dito, lahat tayo, kung hindi tayo mananampalataya, na nasa ilalim ng kontrol ng masamang espiritu o ng Diyos ng sanlibutan ito ng Diablo, ng sanlibutan at ng kasalanan, ang sabi mo dito yung pinapanumbalik ang wastong kaisipan. Mga kapatid, nasabi natin kanina na hindi natin naiintindihan ang kalooban o salita ng Diyos kung wala ang pagpapaliwanag o pagpapaunawa ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Wala akong makakapagsabi sa inyo, ni ako man, na naintindihan ko ang Ebanghelyo dahil maganda ho ang pagkakapaliwanag sa akin nung nag-share sa akin nung ako ay nasa Bible camp, nung ako ay 18 years old, 2nd year college. Hindi ko pwede sabihin na dahil sa kanya, nabuksan ang aking isip. O sino mang nag-share sa inyo, hindi mo sila ang dahilan na nabuksan ang inyong isip. Ang nagbukas po ng isip ko ninyo, walang iba kundi ang Espiritu ng Diyos. Siya lang po. Kasi, sabi ni Randy David na matalino at nag-aral, I have read the Bible from cover to cover, but I did not understand it. Ang taong wala sa Panginoon na hindi makakaunawa ng salita ng Diyos. Kahit pa
anong galing ninyo sa pagpapaliwanag. Sabihin pang, kayo lang pinakamagaling mag-explain. Hindi. Ibig sabihin, ang wastong isip dito ay yung pagpapalaya, yung pagbubukas at pagbibigay ng linaw upang maintindihan mo kung sino si Kristo. Kung sino ang Panginoon ng iyong buhay. And then, ang pagbibigay ng hangaring makapaglingkod kay Jesus bilang Panginoon. Sa verse 38, nakita natin kanina, naghangad siya. Nasabi niya, Panginoon, isama na ho ninyo ako. Immediately, ako'y medyo nag-intriga doon na kung bakit ko sa halip lang umuwi na, ay bakit ang ginusto nito ay sumama na natin Jesus. Now, ito ho ang aking nakita doon at pwede natin sabihin, ito ho ang ginagawa din ng Panginoon sa atin. Philippians chapter 2 verse 13, ang Panginoon, ang Diyos na naglalagay sa ating puso ng pagnanais at nakakailang gawin ang bagay ang kanyang Panginoon. Mga kapatid, ang sino mang nasa kanyang Espiritu ng Panginoon, yan ay maghahangad maglingkod. Kaya gusto ko tanong, naghahangad ba tayo maglingkod? In whatever capacity ng gusto ng Diyos gawin natin? O minsan, tamad talaga tayo. Ayaw natin paglilingkod sa Diyos ang pag-uusapan, Ay baka ako tayo'y hindi anak ng Diyos. Kasi immediately, nung maranasan niya yung pagpapalaya, sabi niya, Panginoon, sasama na ako sa inyo. Pero pag tayo, baka ibig sabihin na rin, wala sa atin ang Espiritu ng Panginoon. Kapatid, yan ho ay mahalagang paalaala kasi yan yung indikasyon na tayo po ay nasa Panginoon. Ibig sabihin, meron din naman tayong katamaran, meron tayong mga dahilan, ayaw natin. Pero kung sa ating kalagayan ito'y ayaw na ayaw mo, yung bang parang ikaw ay pinag-ilabutan, kung natin hindi kang balahibo mo, pag pinag-uusapan ng paglilingkod, ay may pang-uusapan mo yan. Ang akin, hindi ako naglalagay ng pagdududa. Ang gusto ko sabihin is, dapat mo natin i-evaluate ang ating kalagayan sa katawan ng Panginoon. Kasi supposed to be, ang tinatahanan ng Espiritu ng Diyos ay maghahangad na maglingkod sa Kanya. Kahit anong kapasidad, hindi kailangan maging sikat o ano pa man, basta ako'y gusto ko maglingkod sa iyo, Panginoon. Yun ang dapat. Pangatlo, ang paghahangad na masabi sa iba ang pagbabagong ginawa ni Jesus sa buhay. Verse 39, sinabi ko niya doon ng Panginoon sa kanyang, umuwi ka na. Sabi ko nga kanina sa inyo, balikan natin yun. Umuwi ka na. Bakit hindi sinabi niya, sige, sumama ka na, pamarami ka rin. At ikaw ay i-deploy ko kung saan. Bakit ko pinabalik? Kung ang lugar na ito ay lugar ng mga hindi, lugar na wala pang pananampalataya, hindi natin alam. Kasi lang mo sabi ng mga ibang author, it's a Gentile place. Wala pang marahil mananampalataya. So, kaya alam ng Panginoon, hindi kita isasama, bakit? Ikaw ang gagamitin ko sa lugar na iyon. Ito niyo sabi mo doon ng Panginoon, verse 39. Ang sabi niyo dito ay, umuwi ka na sa inyo, ani Jesus, at ipahayag mo ang dakilang bagay na ginawa sa iyo ng Diyos. And then, tinan niyo po ang ginawa ng lalaki. Umuwi ang lalaki at ipinamalita sa buong bayan ang ginawa sa kanya ni Jesus. Now, mga kapatid, ang gusto natin bigyan ng isang pansin dito. Umuwi ka na. Kaninong unang sasabihin yan? Hindi sa mga mahal mo sa buhay. Ang point is, ito pa, sino nakakakilala sa iyo? Doon mo sabihin ang ginawa sa iyo ng Diyos. Kasi bakit? Madali naman ito. Hindi naman natin sinasabing hindi pwedeng sabihin sa mga hindi kakilala. Pero pag hindi mo kasi kilala yan, ano sabihin mo, hindi ka ganito ako. Ako dati hubot-hubad. Ay ako dati mo ngayon. Sabihin, hubot-hubad ka? Kaya naman natin ang hubot-hubad. Pero yung halimbawa ay kumpare mo at kita kang hubot-hubad nga at nandun ka sa libingan. Di ba sabihin, ano nangyari sa'yo? Bakit ikaw ay nakabihis na? Dahil yan sa kapangyarihan ni Jesus. Ibig sabihin mo nito, umuwi ka na, pumunta ka sa mga taong nakakakilala sa iyo and declare and demonstrate ang kapangyarihan ng Panginoon. Immediately, ito yung wisdom doon eh. Kung sino nakakakilala sa iyo, doon ka magpakilala. Doon mo sabihin kung anong ginawa ng Diyos. Ay pupunta ka doon sa hindi mo kilala. Ay sasabihin niya although hindi ko sinasabing hindi tama yun. Yun po ang nakikita natin dito, kumbaga ay isang kaparaanan na yung mga nakakakilala sa inyo ang agad na
ng pagbabagong ginawa ng Diyos sa inyo. Napag-aralan po natin noong nakaraan yung testimony. Mga kapatid, napakahalaga mo noon. Dapat alam niyo yung testimony niyo. Noon, wala kayo sa Panginoon. Yung inyong pagtagpo sa inyo ng Panginoon at saka yung ano ngayon kayo nasa Panginoon. Yung tatlong bagay na yun, dapat yung ikita ng tao hindi dapat alam ng tao. Sabi ko saan man kayo nandoon, sa paaralan, sa tindahan, sa negosyo, sa trabaho, pribado man o gobyerno, dapat alam niyo ng tao na alam nila na ikaw dati ka palang gayon, dati ikaw gayon, pero ngayon ganito pa dahil sa pakikitagpo sa Panginoon Yesu Cristo. Kasi kung wala silang pagkaalam na gano'n, ano ba ito? Isasabihin lang, pare-pares lang tayo dito. Kaya nga ho, minsan, yung nga nangyayari, namanutog ng bagay na wala nang tumatayo para manindigan. Yun yung medyo hinahanap ko ngayon. Although, siyempre, hindi madali ito. Ngayong evangelical community, yung katulad ho natin, kapag mayroon ho mga issue sa gobyerno, dapat tumatayo, nagsasabi, we disagree with that. Kami ay tumututol diyan. Agree kami diyan. Sumusuporta kami dyan. Naku, kami tutol din. Walang ganun. Nauna pa po sa atin ang Roman Catholic Church na para bagang ang mga mananampalataya tahimik na tahimik. Parang wala tayong maipakitang ang nakakalungkot na lang kasi doon kung tayo man mismo hindi nga alinsunod sa pinagpapatuan ng batas. So mga kapatid, yun yung redeeming power. Yung pagpapanumbalik ng isip, pagbibigay ng hangarin, makapaglingkod, at yung paghahangad na gamitin tayo ng Panginoon upang sa gayon ay lumapit sa tao. Ito pong sabi, pagdating ni Saulo sa Jerusalem, sinikap niyang mapabilang sa mga alagad doon, ngunit sila'y natatakot sa kanya dahil hindi sila makapaniwalang isa siyang alagad. Hindi sila makapaniwala. Kilala kasi nila si Pablo noon, si Saul. Subalit, isinama siya ni Bernabe sa mga apostol at isinaysay nito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoon kay Saulo. Nang ito'y nasa daan papunta sa Damasco, sinabi rin ni Bernabe na buong tapang na nangaral sa Damasco si Saulo sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Kita ho ninyo, yung nakakakilala kay Apostol Pablo na dati at natatakot sa kanya dahil siya ho ay mag-uusig, ipinakilala na ho ngayon na si Saulo ay hindi na ganito. Kasama na natin siya. Yun ho ang maganda doon. Immediately ay papakilala ka sa mga taong kilala ka dati. At yun ay malalaman nilang nabago ka na. Hindi na ho ang dati ninyong kakilala na ganito ho ang gawin o ganito ang mga pinaggagawa. Kilala niyo si John Wesley, kapatid po ni Charles Wesley. Marami silang kapatid at sila'y tinawag ng Panginoon sa paglilingkod. John Wesley po ay isang evangelista. So ay pumupunta sa iba't ibang lugar para mangaral ng mabuting balita noon. Ginamit ang Panginoon upang sa pamamagitan ng kanyang pangangaral ay buksan ang isip at puso ng mga hindi mananampalataya. May pagkakataon noon na siya ho ay nakaharap sa isang robber o isang nanakaw o isang nanakaw at sabi ko sa kanya ay akin na ang inyong mga pera. So, kung ano dala-dala ni John Wesley, binigay niya. Pero, nung papaalis na itong nalungkot daw yung magnanakaw kasi halos wala naman daw pera. Sabi niya, teka muna, mayroon pa akong ibibigay sa iyo. Kinuha daw ni John Wesley yung kanyang bag. At binigay ko ang mga babasahin tungkol sa Panginoong Yesu Cristo. At sinabi niya, basahin mo ito at hangad ko, sabi niya, na magbabago ka ng buhay. Pag nabasa mo ito, magbabago ka ng buhay. Hindi na ito. So, medyo malay na sila. So, dumaan mo ang ilang panahon, nasa isang crusade, nasa crusada, si John Wesley at nangangaral. Meron mong lumapit sa kanya, tapos noon, na isang lalaki, makisig na, at nagpakilala. Sabi, Mr. Wesley, ako po sinabi pa nga, ako po isang businessman. Hindi niyo siguro ako kilala, pero ako po yung nag-hold up sa inyo. Yung ibinigay ko ninyong babasahin sa akin ay nagbigay sa akin ng pag-unawa tungkol kay Jesus Cristo. Ito daw ho ay nagpasalamat. Ibig sabihin sabi ko, hindi nyo gawa, hindi ho ako makakalapit sa Panginoon. Ngunit sinabi ko ni John Wesley sa kanya,
Hindi. Nay, nay, sabi ko dito. Yun ho kanya ng English na, sabi nga, old English saying, nay, nay. Sabi ni John Wesley, not me, but the precious blood of Christ which cleanses us from all sin. Hindi ako. Kundi ang banal na dugo ni Kristo ang luminis sa iyo at nagpatawa sa iyo mga kasalanan. So mga kapatid, hindi mo ninyo alam ito. Yung tao na halimbawa nakausap nyo lang, halimbawa nakaupo kayo sa bus, may nakausap kayo. Simple lang, kung baga nasabi nyo lang, ay ganito, ay mananampalataya, kwento-kwentuhan. Tapos, hindi ninyo alam na yung palang tao yun ay nakauwi na sa kanilang probinsya o sa kanilang lugar. Biglang mababalitaan na lang ninyo. Halimbawa, kung hindi man, ibig sabihin ito ay isang bagay lang na sinasabi natin na posibleng mangyari. Na siya pala'y ginamit na rin ng Diyos na mangaral doon ng mabuting balita kasi sinabi ko ninyo ang nangyari sa inyo at ginawa ng Panginoon sa inyo. So, huwag po nating panghinayangan yung mga maikling pakikipag-usap, pagsasabi tungkol sa ating testimony, malay ninyo yung taong iyon, hindi nga kayo nakarating ng Middle East, hindi nga kayo nakarating ng Cebu, hindi kayo nakarating ng Norte, hindi kayo nakaikot sa buong Batangas, pero yung nakausap ninyong taong iyon at ay bahagi ang mabuting balita sa kanya, siya ang dinala ng Panginoon sa lugar na iyon at nagbahagi din sa ibang tao at dahil doon binundabusan ang isip ng mga tao ito sa kapangyarihan ng Panginoon at lumapit sila sa Diyos. No one can really tell dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Basta maging handa tayo, sabi nga, to declare and demonstrate yung kapangyarihan ng Panginoon sa ating mga buhay. So dahil mo doon, nais nating sabihin ang dalawang bagay na ito. Kung naranasan natin ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus na nagligtas at bumago sa ating buhay, sinasabi ba natin ito sa iba? Pangalawa, ipinakikita ba natin ang pagbabagong buhay sa nangyari sa atin? Sa iba po, meron silang tinatawag na parang networking. Di ba, bawat isa sa atin, magdadala dito ng 12. Hindi na ako tutunto ko ano pa man, pero ang gusto ko lang sabihin, hindi yung networking itong ganitong paraan. Ang gusto ko sabihin is, magandang makita na kayo, ako at kayo, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, sabi ko nga, spontaneous, hindi mo nakaprogram ito, sa ating mga small groups, saan tayo nandoon. Yung bang, sino mang nakausap ninyo, sino mang masasabi ninyo sa isang pagkakataon na may nakausap ako, na i-share ko ang gospel, na may yung aming kapitbahay, aming kasama dito, o naglalabas sa amin, na mamalansya sa amin, o ganito, ay na-share namin ang expert, na-share ko ang gospel. Napakaganda ho na din kasi yun ho ay isang kaparaanan na i-declara at i-demonstrate ang ginawa ng Panginoon. Ito ay true story dito kung magtatapos. May isa kong kapatid tayo na may magagawa ng Panginoon. Alam niyo ba na kung hindi po siya tinatagpo ng Panginoon, siya ho ay mahuhugat ng bangko. Yung ibang katanda dito, kilala namin yun. Siya ho ay papunta ng Maynila, mahuhugat ng bangko. Ay nagkataon ho, mga katabi niya ay isang kapatid na babae. Ay nakita daw ng kapatid na ito na balais yung lalaki. Eh, siyempre, tinanong, saan mo kayo pupunta? Ay, ito namang lalaki, siguro dahil sa, hindi naman siya bundakan talaga, ay sinabi niya, eh, mamuhuda ako naman. Ay, ito ng babae, kapatid natin, siya, pinausap sa akin ko, ay, hindi ko dapat, ito, kailangan niyo ang Panginoon. So, nag-usap sila. Hindi na natuloy. Ay di, itong tao ito ngayon isa na nakatayo yun dito, hindi natin kasama dito. Yung lalaki yung nakatayo na rito. Namimigay mo sila ng video Bible na yun. So yan yung sinasabi. Balay ninyo sa pakikipag-usap ninyo, hindi ninyo alam. Yung palang tao yun ay papakain, magnanakaw,
may gagawin hindi maganda. Pero dahil kayo po ang pinalaga ng Diyos na gagamitin niya doon, nagkaroon po ng pagbabago. So gawin mo natin ang ating tungkulin, mga kapatid. Ako at kayo. Tayo kayo manalangin. Dakila namin Diyos at aming Ama, salamat sa pagliligtas mo sa amin. Hindi namin ito mapapasubalian ang katotohanan na hayag nakita sa aming buhay ang pagtahan ng Espiritu Santo na kami ay manampalataya sa aming buhay. At ngayon, Panginoon, gamitin mo po ang aming buhay na ito upang umabot din sa aming mga kapwa. Hindi namin dapat katakutan ang masamang espiritu. Hindi namin dapat katakutan ang dyablo na maaaring hadlangan kami, pigilan kami, o ano pa man ang kanyang gawin. Sapagkat hindi makakapanaig ang kanyang mga panukala, maliban ito ay sa kapahintulutan mo. Ikaw na sumasa amin ay higit na mas makapangyarihan kaysa Espiritu ng Sanlibutan. Bigyan mo po kami ngayon ng tama sa aming paghalabas, sa aming pakikipag-usap, kahit na kaninong tao, kahit na saan mang simpleng okasyon, magkaroon kami ng isang pagkakataon na mabanggit sa kanila ang pagbabagong ginawa mo sa aming buhay. Maraming salamat kung papaano po ninyo gagamitin ako at ang aking mga kapatid, saan mang dako nyo sila dadalhin. Para sa gayon, Panginoon, yung mga tao na aabutin ninyo ng mabuting balita ay siya rin makaabot sa iba. Sapagkat sa isang pagkakataon, kami naging daan para magdala sa kanila dito. Nawa, Panginoon, ay maparangalan ka sa aming mga buhay sa ganitong paparaanan. Hindi lamang kami naglilingkod o nagagamit ninyo sa ibang tungkulin sa iglesia. Hindi lang kami simpleng nagpapakita ng mabuting gawa sa mga tao na hindi kakahiya. Pero matapang din kami mamaral ng mabuting balita na siyang naging daan ng pagbabago ng aming buhay para sa iyong parangalan. Muli, pinasasalamatan ka namin at itinatalaga po namin ang aming mga sarili na maging instrumento ng inyong pagliligtas